Okay, good afternoon po ulit. Ito po yung nabanggit ko kanina sa review ng part 1 ng first 5 years. So, nung inilabas po ito, may offer po ng Uper Optic. So, nung nilabas itong Raptor 5 years ago, ngayon ko lang narinig itong brand na to. And ang ginagawa daw po nito is yung talagang yung pag-block ng heat. Kasi ceramic, parang ceramic film po yata ang tawag nila dyan, kaya ganun siya kamahal, nasa between 20 to 25,000. So nung una po parang medyo nag-hesitate ako, pero sabi ko sige, for a change masubukan na rin natin kasi anyway high end yung sasakyan na kinuha natin, and in-explain naman ng mabuti kung ano yung talagang gamit nito. And i-assure ko po sa inyo, talagang napakalaking bagay po ng ganitong mga ceramic tint. May mga ibang brands na po na lumabas ngayon, parang mga X-Films, ganun po yata. Pero given the chance po, hahanapin natin ulit itong brand na to, yung Uper Optic, kasi tested na po natin. So na-compare ko po yan sa Altis natin, sa Grandia, sa Jimny, and sa ibang sasakyan. So given the chance po, yung mga bagong sasakyan natin na wala pang ganitong brand, palalagyan po natin, like yung L300 FB natin, yung Jimny, yung CRB, itong mga working units natin, i-consider din nating palagyan kasi napakaganda po talagang yung pag-block ng init pag kinumpara sa ibang sasakyan. Let's say dito po pagpasok natin, yan, yung kagandahan pa ng isa ng ng tint na to is parang napakaliwanag po niya, hindi naapektuhan yung kanyang visibility. And then sa pag-block po ng araw, may kukumpara nyo po talaga, dahil kapag let's say tanghali po pupunta kami sa bangko, gamit ko yung Altis noon, talagang grabe po yung pumapasok na init, sobrang init po. Pero pag itong Raptor, parang wala pong masyadong init, lalo na rito kasi dito kayo unang makakaramdam po ng init pag direct sunlight. So pag i-consider po natin, let's say sabihin natin 25,000 yung buong unit, no? So pag magra-rough estimate tayo, kasi 5 years na itong Raptor and napakaganda pa po ng quality ng tint. Okay? So para sa akin po, yung 20,000, 25,000 sulit na po para sa comfort na ibinigay, kasi hindi lang po sa direct comfort, lalo na pag nabibilad yung sasakyan natin sa araw. Hindi lang po yun, kasi yung efficiency din po ng air conditioning system natin in a way is naapektuhan, dahil kapag mainit po itong loob ng sasakyan, yung compressor natin nagwo-work harder para habulin kung ano yung preset natin na air conditioning. So pag sinet natin to, let's say sa 18 degrees, dahil sobrang lakas po ng init na pumapasok dito, instead na nakakapagpahinga yung compressor natin ng shorter or longer, nasa-shorten po siya kasi trabaho siya ng trabaho para habulin yung preset natin na temperature. So indirectly po, actually nakakatulong siya sa pag-less ng fuel consumption, dahil mas nagiging efficient yung air conditioning compressor natin. So kung kakalkulahin nyo po yun, para po, ang ginagawa ko po kasi para makita ko kung sulit talaga yung isang bagay na bibilhin natin. So let's say kunin natin yung 25,000. Okay, so kumbaga yung 25,000 po, that was 5 years ago para sa Uper Optic. So hindi ko po alam ngayon kung magkano yung ibang brands na nag-o-offer din ng ceramic tint. Itanong na lang po natin kung magkano na ngayon. So ang kukanin lang po natin is ganito po ako mag-compute. So let's say 25,000. So 25,000, yan po, divided by 5 years. So 5 years na po kasi itong sasakyan. So that's 5,000 per year divided by 365. Parang 14 pesos per day po yung cost natin para mabigyan tayo ng convenience, and then indirectly lesser fuel consumption
dahil naglagay tayo ng mamahaling tint. So that's only for 5 years. So far so good naman po siya. So ibig sabihin po, bababa yung cost natin over time hanggang ma-reach nito yung longest life niya, na hindi pa siya nagwa-warping, hindi nagtatanggal dito. Parang may sinasabi po sila kung ilang years warranty. Tanong ko nga, parang napakahaba po ng warranty na binigay nila rito. So alamin ko na lang po yun ulit. Pero yun lang po, yun lang yung iisipin natin kung let's say mag-upgrade tayo sa isang bagay. Ano ba yung purpose ng upgrade natin? Is it for performance, convenience, or simply for looks lang? Kumbaga parang pampapogi. So normally po yung pampapogi sa amin, sa side namin, bibihira po kami nag-upgrade niyan. Normally mainly for performance. Kaya yung mga sasakyan natin, hindi nyo po masyadong makikitaan ng mga bling bling na nakakabit. Even yung mga babaguhin mo yung leaf, babaguhin mo yung lapad ng gulong, normally hindi po. So kung ano yung original na ilabas sa kasa, yun po yung kinukan lang namin, minamaintain namin normally. And I-explain ko rin po sa part 2 video nung ating 5 years review kung bakit hindi tayo nag-upgrade ng basta-basta. Okay? So going back po sa tint, kung sulit, and siguro po every labas ng sasakyan i-consider na natin itong mga ganitong klase ng tint, kasi napaka-kwan po nila, napaka-efficient nila, napaka-ganda ng effect nila. So hindi po masakit sa balat pag tinamaan tayo ng direct sunlight, lalo sa peak of summer, kasi masakit po kahit naka-tint tayo. Pag ordinary tint, let's say dito, masakit po sa balat. So ito po sa Upper Optic, napakaganda po, hindi nyo mararamdaman yon sa init, kasi talagang ginagawa po niya kung ano yung design siya, yun yung trabaho niya. Okay, so yan po ang ating usaping Upper Optic tint, and sana po nakatulong ang information na yan. Ang susunod po nating sasagutin is yung tanong kung talaga po bang may gamit itong mga paddle shifters na to, and ibibigay ko po sa inyo ang separate video ko, yung take ko being a user for 5 years na. Okay, maraming salamat po.